hapon, isisalok natin. Saan na? Sa Minamita. Ano na? Ano yan? Ano na? So, hanapin natin ano ang payback period natin. Compute natin using these values. Kung masasatisfy niya nga yung sinet niya na criteria na dapat ang payback period ay 5 years or less para mabawi niya yung ininvest niya na 140,000. Pupunta? Ha? 35,000. Look like Okay, so since ito sa example natin is yung annual net cash inflow nyo, ibig sabihin, kaya siya net cash inflow, minus nyo na per year yung total benefits nyo, so that's usually total sales, less total cost nyo per year. And yung natitira nito every year is laging tig 35 pesos per year for the next 10 years. Since para parehas yung annual net cash inflow per year for the next 10 years, that's example natin, so you can use this formula para mahanap natin yung payback period. So, nangyari is yung capital or i-invest na cost niya or yung capital na kailangan niya i-invest to set up the espresso bar is kailangan niya mag-invest ng 140,000 divided by 35,000. So, ibig sabihin, mababawi niya itong 140,000 niya na to na capital after 4 years. Nakuha nyo? So, mababawi. So, ibig sabihin, hindi niya minimeasure yung profit dito. Tinitingnan niya lang gano'ng kabilis mo nabawi yung 140,000. Mas maikli yung payback period mo, mas okay. Kasi mas madali mo nabawi yung in-invest mo na capital na 140,000. And at the same time, tatanggapin niya itong espresso bar as tutuloy niya mag-invest ng 140,000 kasi nasa-satisfy niya yung criteria na kailangan is 5 years or less than 5 years yung payback period bago siya para siya mag-invest. Okay? So, nandito dito. According to the company's criterion, management would invest in the espresso bar because its payback period is less than 5 years. Okay, another is, meron tayong example na ganito. Sa example natin na ganito, parehas sila ng capital na i-invest sa year 0. So, yung year 0 mo is the now, the present period, today. Parehas, pero magkaiba sila ng cash inflow per year. So, pag ganito yung cash inflow nyo, okay, hindi pare-parehas every year. So, unang cash inflow mo ay 60,000. Another cash inflow is 40,000. And year 3 ang cash inflow niya ay 0. Ito naman is 60,000, then 35,000 and 25,000. So, dito, pag ganito yung cash inflow mo, hindi siya pare-parehas per year. Hindi na natin pwedeng gamitin yung formula na ginamit natin kanina. So, dito, ang gagawin mo na lang is i-add mo siya. So, 60,000 plus 40,000 is equal to 100,000. So, ibig sabihin, nabawi mo na yung 100,000 na capital mo pagkatapos ng 2 years. Kasi, ang cash inflow mo dito is 60,000 plus 40,000. For Project Y naman is that hindi mo pa nababawi yung 100,000 mo at the end of 2 years. Kasi 60,000 plus 35,000 is 95,000. So, meron ka pang kailangan bawiin sa capital mo na 5,000. So, mababawi mo lang yan sa year 3. So, alin sa dalawa ang mas maikli yung time para mabawi mo yung in-invest mo na 100,000? Project X o Project Y o C cannot be determined. Okay? So, dito, ang sagot is pipiliin natin si Project X. Okay? Okay? Kasi, 2 years lang, bawi mo na sa 100,000 na capital. Si Project Y, Ano ba yung gift? ha? Ano ba yung gift?
by Mag-buy ng leave. sandali lang. Yung Project Y mo naman, kailangan mo ng mas mahaba ng konti sa 2 years to get back your 100,000. So that's why you will choose Project X rather than Project Y. If ang basis natin kung saan natin i-invest ang pera natin is your payback period.